Sir. Ikaw, kapatid. Muli po, magandang umaga sa gabing ito, sa mga alagad, sa CAPS, sa pasyente. Walang hanggang papurit, pasasalamat po ang tanging maibabalik ko sa Ama sa oras na ito. Kahit po tayo ay kukonti sa dakong ito ngayon, subalit, hindi po tayo nasubukan ng Panginoon sa kanyang panawagan at hindi tayo natala ng ating mga sarili bilang pagkatao, kundi siya pa rin po ang pinaghari at pinanguna natin sa ating puso at isip. Sapagkat talaga pong iba ang ating nadadama, iba ang ating nagiging kalakasan sa dakong ito, sapagkat dito nga po natin nasumpungan, nakamtan ang ating mga pangangailangan sa ating pagkatao, lalo-lalo na po sa ating kaluluwa. Kaya walang hanggang papurit, pasasalamat po Ama sa oras na ito. Batid mo kung gaano kami kakonti sa dakong muntipanan, subalit kalugod-lugod po ang aming puso at isip sapagkat ikaw pa rin po ang naghari at nanguna sa amin sa oras na ito, upang masilayan at mapakinggan muli namin ang iyong banal na aral at salita na hiyahasik mo muli sa oras na ito sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching na ginamit mo bilang Espiritu. Ama, salamat din po sa oras na ito, kung paano po ang aking nadarama ay lubos na kagalakan. Hindi ko po maipalawanag kung ano ang aking nararamdam ito sapagkat kagalakan ang aking nadadama sa oras na ito sapagkat sa panawagan mong ito, hindi mo ako nasubukan kung hindi ikaw pa rin po ang naghari at nanguna sa aking puso sapagkat meron man po akong pinagdadaanan, hindi mo ako binibigyan ng hadlang upang huwag ako makatalima at makasunod sa panawagan mo sa akin. O hindi, ikaw po palagi ang naghahari at nangunguna sa aking puso, lalo-lalo na sa aking isip. Sapagkat kung hindi ko paglalabanan ang aking pinagdadaanan sa buhay bilang anak mo, paano ko mapapatunayan na ang Diyos na buhay ang kumikilos sa akin? Subalit, purihin, dakilain ka, Ama. Sa bawat oras, sa bawat segundo ng aking buhay, pinatutuhanan mo sa akin na ang Diyos na buhay na tinanggap ko sa dakong ito ay hindi mo pinababayaan ang mga anak mong lubusang nagtitiwala at nananalig sa kadakilaan at kahiwagaan mo. Kaya Ama, muli po sa oras po ito, ang tanging hiling ko lang po sa iyo ay wag na po akong mawalay. Bagkus, patuloy mong ipadama sa akin ang lubusang pagmamahal mo bilang anak na kung ano man po ang aking mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, ikaw na lang po ang bahala kung ano ang marapat at dapat sapagkat hinihiling ko po sa araw-araw na huwag na po akong mawalay sa iyo kung hindi makatugon
Makatalima po ako sa panawagan mo sa amin bilang anak mo. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa napakaganda mong binahagi. Kagaya mo ako na laging minimithi ko sa Panginoon, yung wag na akong mawalay sa dambanang ito. At patuloy na madama ko ang kalooban niya. At ipagpatuloy ang hinihingi ko sa Kanya na may padama ko rin sa aking kapwa ang nadadama ko na nanggaling sa Kanya. Napakasarap na madama ang Diyos na buhay. Ngayon po mga kapatid, siguro naman wala nang tanggihan dahil napakarami natin na andito. Kung sino po yung matawagan, yun na nga po. Yun lang po. Si kapatid na sa mapagpalang umaga po sa gabing ito. Nais ko lang pong alaya ng isang awit ang Ama. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. To the you're the love, the Son, through the you're the love, the truth, say the Son of Abraham. To the people could not see what Messiah ought to be. You're the term contained that plain, and the skull that understand. Your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same by the power of their name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, we will praise and lift to high, El Shaddai. Through the years who made it clear that's the time the Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. To your word contain that plain, they just call that understand. Your much as one is word to the praise of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, I will praise you till I die, El Shaddai. Salamat po. salamat kapatid sa inawit mo na yan yung unang naging buhay ko. Nung bago ako lumapit sa Panginoon, dyan ako unang umatin sa El Shaddai. At napakaraming biyayang pinagkaloob sa akin ng Panginoon Diyos. Kaya lang ang tao talaga. Minsan
andito ka na sa gawain eh, nadadala ka pa ng mundong kaisipan. Ang susunod pong aawit o magbabahagi ay si kapatid na We praise and we thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Pagmamatiilan, subalit nananalig po kami. Ang banal mong Espiritu ay nakatunghay sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat hindi po hadlang ang iilan. Purihin ang Ama. Napakaganda po ng bahaginan kanina. Wala po pagkakataon kanina. Ngayon po ang pagkakataon para magbahagi na ang ibinigay po na tema ng ating kapatid na Nanay Mirna ay yung pagpapasa ng krus. Sabi nga po, wala pong makakapagdala ng mabigat maliban ng Diyos. Totoo po yun sapagkat kung bilang pagkatao, wala po tayong kakayahan. Subalit ang Panginoon, nandyan po siya para gabayan po ang bawat isa. Bilang isang lingkod, nung pong wala pa ako sa dakong ito, sadya nga pong napakabigat bilang pagkatao kung ano po yung daladala mo sa buhay mo sapagkat nananalig ka sa sarili mong kakayahan. Ang Diyos mo ang sarili mo. Nasabi ko nga po, kung di po ako maghahanap buhay, hindi po mabubuhay ang aking pamilya. Subalit nung pong nadako po ako dito, yung pong mabigat na krus na daladala ko, tinagaan po ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nakakagalak po ang magbahagi sa harapan sapagkat hindi nga po hadlang ang iilan tayo sapagkat ang pinapupurihan po natin ay ang Diyos na buhay. Purihin po ang Diyos sapagkat sa bawat pinagdaraanan po natin sa ating buhay na hindi po natin kayang liripin, subalit ang Diyos po, alam po niya ang lahat. Kung ano yung sukat ng bigat na kaya mo, siya po ang nakababatid kung ano yung kaya mong dalin sa buhay mo. Na bilang isang lingkod, hindi po marapat na sambitin po natin ang mabigat sapagkat doon ka sinusukat ng Ama. Sapagkat hinirang ka niya, alam niya kung ano ang kaya mo, alam niya kung ano yung kakayahan mo na bilang tao, sapagkat ang Diyos po ay mapagmahal. Ang Diyos po ay dakila, ang Diyos ay mapangyarihan, kaya sa bawat anak niyang nililingap, hindi po niya bibigyan ng mabigat, kundi puro kagaanan po. Kaya doon pa lamang po, mapapatunayan po ng bawat isang hinirang niya, isang lingkod o tagasunod man po. Doon lang po mapapatunayan po natin sa ating sarili kung ganap na tinanggap po natin ang Diyos sa ating buhay. Palakpakan po natin ang buwas na buhay. Nung Lunes ang paghigting po na umawit, sapagkat hindi man po alam ng lahat, birthday ko po noong Lunes, hindi po nagkaroon ng pagkakataon. Subalit, sabi nga po, napakabuti po ng Diyos sapagkat hindi man po nalalaman ng mga kapatid. Subalit, meron po siyang ginamit na anghel na nagpasaya sa akin. Napakabuti po ng Diyos, kaya pinupuri ko po siya. Yun po ang pinangahawakan ko sa aking buhay na sa bawat pinagdaraanan ko po sa aking buhay, wala pong mabigat. Puro po kagaanan ng loob ang binibigay niya sa akin, kagalakan. Sa tuwin naman po, hindi ko po pasalamatan ng mag-asawang Kuya Lando. Batid po nila kung ano po yung galak sa aking puso sapagkat isa po sila sa nagpagaan sa aking kalooban upang maglingkod ako sa Diyos. Isa po silang anghel na ginamit ng Diyos sa mga taong hindi ko man po lubos na pasalamatan. Batid ko po ng Ama, sila na po ang bahalang gumanti sa kanila. At nais ko pong makajuwit ang Nay Mirna sapagkat siya po ang gusto kong, nung po kasing maakay po ako sa dakong ito,
Alam ko po nung pong inaawit niya to, naluluha po ako eh. Kaya po hinihingi ko po sa kanya yung awit na yon, bagamat di man po sa tuwi na nakakaawit. Pero po sinasabayan ko po ang Naimir na nagagalak po ang puso ko dahil tuwing umaawit po siya para pong boses ko yung boses niya. Basta't maghintay ka lamang. Yun ang pinadama sa akin ng Ama. Basta't maghintay ka lamang. Sige anak, magsalita ka lang. Purihin ang Ama, patawad anak. Nakahanay ka kanina, subalit pagtanaw ko sa iyo lumabas na ang mahal na Apo at humihingi ako ng patawad sa ating Panginoon. Sabi ko, Liza, lapitan mo ang Tito Pepe mo at sabihin mong kami ay magjo-joyful mamaya. Subalit, mayroon pong kaganapang ipinaganap ang Ama, kaya po salamat sa Kanya. Purihin ang Diyos. Sige anak. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ginhawa. Ang isipin mo'y may bukas pa, nilaan ating Ama. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang luluha kung nabibigo, dapat nga'y lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ginawa. Ang isipin mo'y may bukas pa, nilaan ating Ama. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang luluha kung nabibigo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok
kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Nais ko pong paburihan ang Panginoon. Napakaganda ng tinig. Galak na po ang puso ko at niloob ng amang makatindig ako sa pagkakataong ito. Salamat, salamat anak. Napakaganda ng tinig. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat kapatid. Kaya pala, sabi ko yung susunod na tatawagin mag-share o aawit Kaya pala, aawit ka pa. Napakarami ng magiging ka-duet ni Nanay Mirna. Dati si kapatid na bunso, madadagdag pa si kapatid na. Jujuet. Napakaganda ng boses mo, kapatid pala. Para kasi Nanay Mirna, boses mo Talagang napakahiwaga ng Panginoon Diyos. Talagang lahat ng pinipili niya talagang handang-handang maglingkod, umawit. Salamat sa Panginoon. Ang susunod po nating magbibigay ng payag o aawit uli si kapatid. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon.
na tunay, pag-ibig na tunay, siya ang dapat tanggapin at kilhalin sa buhay mo. Siya noong bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya'y si Jesus sa habang panahon. Napakaganda kapatid ng iyong inawit. Alam mo ba, yung kanta na yan, isa yan sa nagbibigay sa akin sigla, sa aking pananampalataya. Dahil yung kanta na yan, nung araw na ako mahina pa sa pananampalataya, nung marinig ko yung kanta na yan, diyan ako sumandal, diyan ako sumandig sa kanta na yan. At diyan ko isinabuhay ang aking pananampalataya. Kaya pagpatuloy mo kapatid, ang magagandang kanta at yun ang gusto ng Panginoon. Susunod pong magbibigay ng pahayag ay si kapatid na JR. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Po, buhay na buhay po ang Diyos. Kahit mga langilan lamang tayo, talagang kabutihan ng Panginoon sa bawat araw. Talagang lagi mong may pagsisigawan, kagaya po nung ginagawa ng ating Mother of the House. Kung makikita natin talagang wag tayong, sabi nga ng Panginoon, ang katotohanan, huwag tayong magpatalo. Kung may nasasabi ang ating kapwa sa pagsisiwalat natin ng kabutihan ng Diyos, nakikita niya yung katotohanan, doon po ako talagang, bawat tumatayo po nakikita natin yung ginagawa ng Panginoon. Kaya kahit ilan lamang po tayo, dahil po sa kabutihang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko, talagang gusto ko rin pong umawit ng isang awitin na kasi po nakikita ko yung mga kapatid kong maawit eh. Ito naman po para sa Panginoon. Para sa mahal na apo. Ito po yung kasi po, kaya po gustong awitin to, napakaganda po, nagaganap sa buhay natin yung pagka tayo ay puspos ng Espiritu, kahit nasa lupa ka man daw, para ka na rin nasa langit. Yun po ang katotohanan, sapagkat pagka ang buhay pala natin, sinakop ng banal na Espiritu, hindi ka mahihiya. Sapagkat pagka siya ang naghari, talagang kahit sino yung magtawa sa'yo, kahit sino yung hindi tumanggap sa'yo, talagang nakikita ng Panginoon. Yun po ang katotohanan. Sapagkat naganap din po sa buhay ko yung bagay na yun. Subalit, iba po ang pakikipaglaban sa Diyos. May ginagawa po siya talaga sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag. At sabi nga ng Banal na Espiritu, bakit nakakaya mo kung pagninilayan mo yung binibigay ng Panginoon sa bawat araw, nalalagpasan mo? Kung papasanin mo yung krus, talagang ako, wala akong masabi. Talagang hindi ko po maipaliwanag na walang mabigat. Puro magaan talaga yung masasabi ko sa pagbibigay ng Panginoon. Sapagkat yun po, sabi niya, kapag ka talagang ikaw ay nasa Kanya, palagi mo siyang pinaglalaro sa buong katauhan mo, meron siyang bagay na ginagawa. Kaya ito po para sa ating Ama.
Nakita ko ang tunay na liwanag, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba, pagkat sa piling mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ng papuri ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Umasa ka, ikaw ang iisipin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri sa bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Salamat po, mahal na po, sa magandang umaga po. Katotohanan po talaga na kapag ang Panginoon nararamdaman mo sa bawat araw, alam niyo po, mangilan-ngilan lamang po tayo, subalit sa bawat nakakadama ng Panginoon sa dakong ito, maipagsisigawan talaga siya. At salamat po sa mahal na po Kunching, sa bawat araw na sakripisyo niya. Ang banal na Espiritu nagpapadama kung ano yung bagay na talagang pinagdadaanan ng bawat isa. Subalit nandiyan ang Diyos, tanggulan natin. Ang katotohanan, batid niya. Anumang bagay na ginagawa natin, batid niya. Kaya siya lang po ang ating tanggulan. Muli po, magandang umaga sa gabing ito. Salamat kapatid sa awit mo. Ako noon talagang gustong gusto ko rin umawit
Pero narinig kita, huwag kang naumawit. Matagal na ako rito, ngayon lang kita narinig umawit eh. Pero kung mag-alala, sa susunod, aawit na rin ako. Meron po akong awit doon sa aking tricycle, sa CD. Pag po kumaawit pagka po kumakanta yung CD, sinasabayan ko po. Kaya lang po, talagang pag po yung solo ko na lang, ewan ko po, upat nahiya ako. Pero pagkakaloob ng Panginoon Diyos, dahil hinihiling ko sa Kanya na ako ay makaawit dito sa dambana. Pag po dumating si kapatid ni Alan para po yung tugtog para po masabayan ako. Ngayon po, si Mother of the House po ang Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Papurit pa sa salamat ay patuloy na ibinabalik sa iyong parangal, sa iyo ang karangalan, sa kayo ang kadakilaan sa lahat na aming ginagampanan. Maraming salamat po, mahal na Apo. Katotohanan po, nagagalak po ako sa mga umaawit. Ang gaganda ng boses nila. Ano po? Tadya pong kapuri-puri ang ating Panginoon na hindi nga masisilayan ng sino man kung ano yung kaloob sa iyo, kundi ikaw mismo ang makatutuklas kapag tinanggap mo ang Diyos. Amen po ba yun? At yun po yung bawat araw ay lalayo ng ating Ama sa ating lahat na wag masayang yung kaloob niya. Tama lang po, ma-expose yung kaloob ng ating Panginoon sapagkat hindi tayo ang may gawa nito, kundi ang ating Diyos. At salamat sa Ama sapagkat sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, ipinagkaloob po niya ng hayagan at lantaran ang kanyang karunungan. Na sa dakong ito ay patuloy po niyang nilalayo na tanggapin ang kanyang mga anak. At sa magkakaiba pong mga talento na ipinagkaloob ng ating Panginoon, sa pagsama-sama po sa dakong ito at pagkakaisa, doon po natin makikita na napakalaki ng ginagampanan ng ating Diyos. Amen po ba yun? Bakit po? Ang karunungan ni kapatid na Ophel sa pag-awit, iba-iba yung tinig nila. Ni kapatid na JR, paghahayag ng katotohanan ng ating Panginoon, doon ay masisilayan mo paano niya ito nagagawa lahat. Amen? Sa iba't ibang katauhan, nagagawa niyang ipunla yung karunungan na isa lang ang pinagmulan, ang ating Panginoon. Amen po ba yun? At yan po sa Titwina po ay napakahiwaga na araw-araw ay halos ipagdilay ko. Sapagkat sabi nga, sadyang hindi mo maaaring hatulan ng kapwa mo, kundi kapag hinatulan mo ang kapwa mo, ang hinatulan mo ay ang naglalang sa'yo. Amen? Dahil siya ang nahiligit na kababatid kung ano yung karunungan na ipinunla niya sa'yo. At sa pamamagitan ng kanyang espiritu, walang ibang makikinabang kundi siya din. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po sa Titwina po ay minimithi, lalo na po ako na sabi ko nga, halos mula sa simula, sa buhay na ipinahiram ng Diyos sa akin, ngayon pa lang po ako nakakabawi para magbalik sa Kanya. Sapagkat sa unang buhay, puro pakikibaka. Sa unang buhay, hindi mo alam kung saan ka tutungo. Sa unang buhay, akala mo ikaw lang may gawa. Kundi ngayon pa lang, mas higit na liwanagan na kailangan walang masayang na oras sa buhay ko. Amen? Maging sa ating lahat po, ngayon nagpakilala ng Diyos sa bawat isa, mithiin po natin na sa kaparaanan na kung paano kanyang inakay, binuksan, nilinisan, at inaring kanya sa mga oras na ikaw hinirang, tagasunod, o dili kayo pasyente na pinagkalooban ng kagalingan nating Panginoon, higit po natin ngayon, ilayon na tayo mismo ang magbalik ng parangal sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, napakalaki po ng pagkakaiba. Sapagkat sa mundo ng tao, walang nagpapaliwanag na ganito. Kagaya ng ibinibigay po ng ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, sa pag-uulat po mula sa Biblia, ang kapahayagan ay detalyado. Amen? Talaga pong titimo sa puso't isip mo upang doon ay masilayan mo paano ba ang kaloob ng ating Panginoon. Kaya sa bawat araw po, kung maipagninilay po natin ang bawat kaganapan, doon po ipinauulat ng ating Panginoon na ang bawat pagtungo natin sa dakong ito, kailangan walang masayang na oras. Amen po ba yun? Bawat minuto, bawat segundo, maipagninilay mo sa sarili mo na ito yung gusto ng Diyos, kaya niya pinahahatid para sa iyo. Amen po ba yun? At yan po mga kapatid, sabi ko nga, habang naglalakbay po kami patungo sa dakong ito, pag nakapikit ang aking mata,
Isipin ko man, batid po ng lahat na ang bawat isa may pinapasan. Subalit hindi magkaroon ng puwang ang pasanin mo sa isip mo. Kundi kapag nakatuon ka doon sa kagustuhan ng ating Panginoon, ang pinakikita niya ay kaiba doon sa dapat mong dalhin. Buhay po bang Diyos? Nararanasan niyo po ba yan? Kaya nananabik, sapagkat parang pinapakita ng Panginoon na, sige anak, humakbang ka lang. Humakbang ka lang ng humakbang. At hawak ko ang isip mo, hawak ko ang puso mo, hindi ko ito sisidla ng ipag-aalinlangan mo sa akin. Kundi humakbang ka lang na diretso, ititig mo ang mata sa akin, at ito ang aabutan mo pag naabutan mo ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung sobrang kapanapanabik sa puso ko na sabi ko, kunting panahon na lang, Ama, na pinagmamasdan din po niya sa mga anak niya. Hanggang saan ba ang kaya mo, anak? Hanggang kailan ka maghihintay, anak? Pagal ka na ba, anak? Pero sa pandama ko, hindi ka papagal. Ayan po, hindi ka papagal. Kaya, pahihintayin pa kita. Amen po ba yun? Kaya, habang naglalakbay po kami patungo sa dakong ito, nadaanan po namin ang napaka-traffic na daan. May mga banggaan. At nung nakalagpas na kami, padiretso na dito, dire-diretso na, sabi ko sa mga kasama ko, yan ang patutuo ng Ama. Pagpatungo na sa Kanya, kapag nalagpasan mo yung puro hadlang na yon, wala nang magiging hadlang, kundi dirumeretso ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, bawat gawain, bawat gampanin, maipagninilay po natin. Kaya walang masasayang na oras. At doon mo mararamdaman sa puso mo na hindi nawawala ang Ama, sapagkat hindi ka na tinatantana na bigyan ng pagninilay para higit mo mapahalagahan kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. At yan po ang nagaganap sa bawat oras, sa bawat minuto, na sabi ko nga, habang pinagmamasdan ko po yung alaga ko na baboy, ano po, Ama, maging ang hayop man ay nangangayupapa sa'yo at tumutupad. Subalit hayop mang naturingan sila, hindi sila nagsasalita na kagaya ng tao. Kapag ibinigay mo at pinadama sa kanilang pagmamahal mo, mararamdaman mo nagre-response sila. Amen? Nagbabalik din sila. Kagaya halimbawa po ng baboy. Kahit umaatungal yan pag gutom at kinamot mo yung tiyan yan, hihilig yan hanggang hihiga at nagpapaubaya siya, nakamtin mo yun para sa kanya. Baboy yun ha. Subalit, sabi nga ng Ama, anak, sapagkat siya ang may hawak ng buhay noon at siya rin may hawak ng isip ng mga hayop na yan. Amen po ba yun? Subalit, bakit nga ba? Bakit nga ba? Sa kaganapan po bilang mga nilalang, tayong mga tao, siguro po, ito dapat ang mabukas sa isip at puso ng mga tao. Kaya may Espiritu Santo, may isang apo kong siya na ginamit, at may dakong tipanan upang ang mga naaakay ay doon ay masilayan din ng Ama na iniba ko kayo sa hayop. Kaya kung paano ko inaaral sa inyo ang kagustuhan ko, ang nasa ko, yun ang sundin nyo upang huwag kayo matulad sa hayop. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, napakaraming pagninilay. Yun po pala, kung sa mundo ng tao ay nabibisi ang isip mo sa mga gampanin mo dapat gawin bilang tao, sadyang mapapagal ka pala sapagkat walang katapusan. Hindi mo alam kung sinong tutulong sa'yo. Subalit ngayon, may gampanin ka man bilang tao, mayroon ka mang aapuhapin bilang pagkatao, at tuwiran ang Panginoon pa ang pinaglilingkuran mo, katulong at kasama mo siya sa pagbalangkas ng buhay mo na hindi ka maliligaw. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung napakalaking benepisyo na ipinagkaloob sa dakong ito. Na kung tatanggapin lang po ng lahat, sadya nga po na inihuhugis at hinihulma ng Ama ang buhay na gusto niya para sa Kanya, hindi para sa atin. Yung buhay na gusto niya para sa Kanya, hindi para sa atin. Bakit dalawang ulit ko pong sinambit? Sapagkat sabi nga, binigyan ko na kayo ng kakontentuhan na makilala ko. At kung paano ikinintal ko sa isip at puso nyo na magagawa ko ito lahat kahit hindi nyo ako nakikita, mapapanatag kayo sapagkat magagawa ko yaon. Amen po ba yon? Kaya kung paano pinanghahawakan niya, magagawa mo yun, magagawa niya yun na maibigay sa'yo, kahit hindi mo pa nahahawakan, naroon pa rin sa isip at puso mo na magagawa mo ito, Ama, kahit hindi kita nakikita. Bakit po? Sapagkat isa ka lang, hinulma ka niya, ito yung gagawin ko sa'yo. Samantalang napakalawak ng mundo na ginawa niya sa 7 araw lang. Kaya ikaw na mag-isang tao, magagawa rin niya na sa loob ng 7 araw, maihuhulma ka niya kung anong gusto niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag ibinigay niya ang takda, sa isang araw man, sabi nga, 1,000 taon, sabi po ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo kong Ching, isang iglap lang sa Kanya. Ganyan po kabuti ang Diyos. Nasabi ko nga, kapag napakahalaga po pala na magbalik tanaw ka, doon sa mga karanasan mo na hindi para magalit,
kundi upang ibalik tanaw mo na ngayon ay luwalhati na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi mo na maaalala yung bakas, kundi ang alalahanin mo na mula sa simula pa pala noon na pinagdaanan mo, kasama mo na pala ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang sadya nga pong ganun po palang nararamdaman ng isang anak na kapag ang magulang mo ay nagmithi, nakamtin mo ang mabuting bukas mo at ikaw na anak ay tumanggap, wala kang unang lilingunin kundi ang magulang mo. Amen po ba yun? Opo, ganun po pala. Sapagkat hindi mo yan na kaya mag-isa, kundi may tunay na magulang na nakagabay sa iyo. At sa dakong ito, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, yun po ang ipinadama sa akin ng Ama na ang buhay natin sa ngayon ay hindi lang para sa atin, kundi para sa ating kapwa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po tayong lahat ay magmithi. Alam niyo po, pinagnilayan ko yun. Bakit kailangan kasama pa ang kapwa? Diba? Sa pagkasabi niya, mahalin mo ang sarili mo gaya ng pagmamahal, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ibig sabihin, bakit kailangan kasama pa ang kapwa? Yun po pala ang gusto ng Diyos. Sapagkat, kaya po pala nagkaroon ng kasama ang kapwa, sapagkat hindi nga siya bababa eh. Yung ibabalik mo sa kanya, sa kapwa mo ibigay. At kapag ganun po pala, na sa kapwa mo maibibigay, yung kapwa mo, ay kawangis ng Diyos, nakagaya mo rin. Kaya hindi mo pala siya magagawang saktan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya lagi pong magkaisa. Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, sa dakong ito, huwag masayang ang mga aral ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, sapagkat ang karunungan na ito ay hindi pawala, kundi palaot po tayo sa mas malalim pa. Na ang magiging pakinabang ay hindi lang tayo, kundi yung sa susunod pa nating henerasyon. Na kung itatakda ng Ama na buhay pa tayo sa mga oras na yun, yung mga apo at apo pa natin magsasabi na sa Banal na Espiritu, sa katauhan ng mga lola ko, nung panahon pa ni Apo Kunching, magiging history na po yan eh. Amen po ba yun? Kapag naikintal po natin sa ating mga apo, sa mga anak, at kung sino pa, hindi na malilimutan ang tipanan ng Diyos sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kumbaga, magiging history na po siya na may banal na espiritu na nakipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng banal na espiritu, kapangyarihan niya sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, naturuan ang lola ko, naturuan ang mami ko. Kaya eto kami ngayon, ito yung tinuro ng panahon nila. Kaya yun po ang magiging senyales na kung paano ang pahayag sa Biblia, bata at matanda, hanggang sa saling lahi pa, hindi na mawawala ang ipatutuo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po ay bawat araw, totoo po yun, para lang po tayong kumukuha ng ginto sa dakong ito. Araw-araw, ginto man na hindi kumikinang, subalit mapapakinabangan mo. Hindi mo maibibenta, subalit ikaw ay makikinabang. Amen po ba yun? Kaya nawa po, ang gintong aral na inihahasik ng Banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, kung pataman po tayo nakikinig at nagmamasid, hindi man bumababa na nakikita ng ating mga mata, subalit sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao, hindi tao ang nagsasalita, kundi ang ating Ama upang patuloy at patuloy po niyang ipadama sa atin. Eto lang ako anak, naririto lang ako anak, hindi ako nawawala sa inyo, kaya sino man ang nagmimithing layunin na ako'y kamtin, naririto ako sa inyong harapan, naghahayag. Sabi nga ng ating Panginoon, yun po sinasambit po niya yun pag nakikinig kami ng mensahe. Kaya mga kapatid, nawa po maramdaman niyo po ang aming nadarama, sapagkat ang pagdamang ito ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Sapagkat ayaw pahintulutan ng Ama na maputol o makalimutan man lang ng mga anak niya na siya'y ipahayag. Kailangan siya ipahayag upang huwag siyang malimutan ng sinuman, saan dako man naroroon, kapiling natin ang Diyos na buhay na sa atin ay nagmamahal. Muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po, Mother, sa napakagandang hinayag niyo po. At isa po ako sa maraming na pulot. Apo, kakanta po ako sa susunod na kuwan po. Lalo po lumakas ang love ko dahil po pinakakanta niyo ako. Kaya po, yung pong nakita ko sa aking balintataw, na kami ni Nanay Mirna at sa kapatid na Alan ay umaawit, hingi po ako ng tulong sa mag-asawa para po makaawit ako. Dahil sa inyo po, sa inyo po. Nanay Mirna, gusto po niyo.
praso lang po po, umpisa pa lang. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Po, nasusunod na po yung iba. Pero praktisado ko na po, kaya lang po pagpakasabay ko si Nanay Mira at si kapatid na Alan, sigurado pong kayang-kaya ko na dahil nakakuha ko na po Tuwing ako po kaawit naalala na para po bang nakakasabay ko si Nanay Mira at saka si kapatid na Alan sa awit na yun. Kaya meron po bang gustong mag-share, mag-voluntaryo? Ikaw kapatid, baka gusto mo. Takan may tangkay. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. May share ko lang po sa inyong kadakilaan na gawa sa akin ng Ama ng kanyang pagalingin ng pako. Ni Sainaga po hindi ko inisip na magpa-doktor ako. Feeling ko dito ako gagaling. Kasi unang-una, napagaan niya yung loob ko. Lahat ng dalain ko, nawala lahat. Tsaka nakapaligid sa akin, nagsibait. Lalong-lalo na po yung asawa ko. Mabait na siya ngayon. Tsaka marami pong benefits na binibigay sa amin ng Ama. Unang-una, hindi na po kami nagdo-doktor. Wala na pong gamot. Dati po nag-stock ako ng gamot, ngayon hindi na po. Pero may mga pagsubok pa rin po. Minsan mabigat. Nagtatanong ako bakit. Hindi naman po kami na may merwisyon ng tao. Pero yung pagsubok niya napakabigat. Kamukha po nung last year. Ngayon lang po maano to. Pinatay po yung mga itik namin. 300 po yung tinira nila, mga 140 na lang. Tapos po ninakaw pa yung mga dumalaga. 100 dumalaga ninakaw. Nagbaboy naman po kami. Hindi na naman po kumita. Pero inaano ko na lang po, pasalamat na lang ako sa Diyos, walang nagkakasakit. Kasi kung kikitain mo yun, magkakasakit ka, dadalhin mo rin sa doktor. At least tinitingnan na lang ng Diyos kung gaano kami katatag mag-asawa. Kagaya po ngayon, nakita ko siya magapo siya malungkot. Bakit ka malungkot? Ang daming utang, sabi niya. Ilang buwan na akong walang trabaho, sabi niya. Utang lang, may nalob mo. Bibigay ka na yata, sabi ko. Ba't di ka humingi ng tulong sa Diyos? Wala tayong ibang lalapitan, kundi ang Diyos. Sabi ko sa kanya, malay mo, bigyan kang trabaho ng Diyos. Baka hindi ka magkaumdagaga sa dami. Kasi lahat ng nararanasan namin ngayon, alam ko pagsubok lang yun. Tsaka po naano ko na naging mababa ang loob niya. Kamukha po nung pagmasakir sa itik, sabi niya, pagpasa Diyos ko na lang yun. Di ko naman dadalhin sa langit yun, sabi niya. Naging mabait po siya, mababang loob. Talagang mabait po. Kaya lang po minsan talagang mainit ang ulo. Natural na lang po siguro yun. Nagkasakit din po siya noon. Kaya lang po, naniniwala naman po siya sa apo. Kaya lang, ano lang siya, mainip lang talaga. Nagpa-doktor po siya. Lahat ng ipon namin napunta sa doktor. Sabi ng mga anak niya, Papa, kung nagpunta ka kaya po, di magaling ka na, hindi ka naggagamot. Ikaw kasi, sabi nila, huwag nyo nang sisihin, sabi ko kung ayaw-ayaw. Talagang ganun.
Pero batid ko, nararamdaman niya rin po yung Diyos, kaya lang po mainipin lang talaga. Sa pagpunta ko rito, tatanong niya pa, hindi ka ba sisimba? Di ba po, hindi niya ako binabawal. Pinangako niya po sarili yun sa sarili niya nung pilay ako. Kasi po dati pag-alis ako, dinomero. Gagawin ko pag-alis niya, tsaka ako alis. Bago siya dumating, nakauwi na ako. Eh ngayon po hindi na. Hoy, pupunta ako dun. O sige, sabi niya, ingat ka. Hoy, sisimba ako. O, may panggasolina ka ba? Hindi niya naman po ako binabawal. Pangwakas po, kakanta po ako. Huwag mo na headset. Si Ryan? Always thought of dreaming for kids, just a childish days. And you swear love is not a game that children play, and no one then again. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. I believe you. I believe in every words when you say I love you all the way. Now I can swear love is not a game that children play. So tell me that you stay till I met you. I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. You and I should be together. Can't you see? Can't you see? Till I met you, I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Till I met you. Till I met you. Till I met you. Nung minsan po nagbantay ako sa ospital, nakita ko yung isang napilay din. Sabi ko, ako napilay ako, sa Divine lang ako nagpunta. At sweetie lang to, sabi ko. Talaga? Sabi niya gano'n, gulat siya. Oo. Diba walang imposible sa Diyos. Pag gusto ko niyang pag-aagalingin ka niya. Tapos meron naman po kaming nakausap na nakomatos daw yung nanay ako. Pinapauwi na ng doktor kasi na lang maano. Sabi ni Ate Glo, di mo daling kaya pong kunching. Saan ba yun? Sabi niya. Eh di dun sa sa paligid, sa Candaba, sabi niya gano'n. Walang imposible dun. Tapos ito yan nga, yung hipag ko, sabi niya napilay. Doon lang gumaling.
Madalas ko po naririnig na alimbawa ron. Alimbawa po yung kotse, Toyota, paggagawa mo ba sa Honda? Diba kung sinong gumawa sa'yo, siya lang ang makakapagpagaling sa atin. Kahit po sa mga bantay dun sinasabi namin, pero kung ayaw naman nila makinig, wala po kaming magagawa. At least na-share na po namin yung himala dito, yung kagalingan. Isa pa pong alimbawa ako sa may cancer sa colon. Sabi ko dun, magaling dun. Kasi pinag-usapan po nila yung mga nakakapagpagaling bandang Angeles. Sabi ni Hapong Kunching, kinalat naman ng Diyos yan. Tapos sabi ko, dun nga si Isadora, yung may leukemia. Amerika pa nagpatingin yun, mayaman yun. Na siya ng 3 months, mamamatay na siya. Pero nung nagpunta siya doon, 13 years, malakas pa, sabi ko. Talagang pag gusto kang pagalingin ng Diyos, walang imposible. Nasa yun na lang yun sa pagtanggap mo kung paano mo siya tatanggapin. Ako po, tinanggap ko siya ng buong buo. Bagamat di ko pa po nasusuko lahat, nagsusumikap naman po ako. Na lahat masuko ko. Minsan po, pasaway din po ako. Siguro po dala ng maraming iniisip. Minsan po nagtatanong ako sa kanya Bakit nga po? Siguro po kasama na sa buhay natin yung sa araw-araw. Sa dami ng nakita kong hiwaga dito, yung mga napagaling, hindi mo na ako mapapalis dito. Salamat kapatid sa napakaganda mong binahagi. Napakahiwaga po talaga ng Diyos dahil po hindi ko po alam kung sino yung tatawagin ko. Pero ipinabatid ng Panginoon, kaya pala sabi ko, sino ba yung gustong mag-share? Siya pala yung pinili ng Panginoon para hiyag sa atin yung ginawang mabuti ng Panginoon sa Kanya. Nakita kita kapatid nung mapunta ka dito meron kang mapilay. Ako nga po talagang mapakahiwagaan ng Panginoon Diyos 14 na araw ako sa ospital. Pero lumabas po ako. Mas magrabe pa po ako nung lumabas. Dito po, ala pa yatang 1 buwan, natanggal yung hose ko sa ilong, natanggal yung pagkaduling ko, nakalakad ako. Lahat gumaling sa akin. Pati ang puso ko gumaling. Sa kabutihan ng Panginoon at ginagamit na Apo Kunching. Maraming salamat po. Tumayo na po tayo at awitin po natin yung tinuro ng ating Panginoon.